Ang utos ng Pangulo, tiyaking handa ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase sa Lunes upang hindi mabitin ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Si Pangulong Marcos Jr. na malapit sa mga bata ay bumisita sa Tara Basa Session na programa ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Ibinahagi rin ng Pangulo ang kwentong pinamanggatang Ang Matching at Ang Pagong kasama si Secretary Angara. Namigay din ang Pangulo ng mga teddy bears sa mga grade 1 learners at bumisita sa mga booths na sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan na nag-aangat ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Nakibahagi rin ang Pangulo sa pagpapaganda ng paaralan sa pamamagitan ng pagpintura at pag-ayos ng mga silid-aralan at inspeksyon ng 16 na CCTV cameras upang tiyaking ligtas ang mga kabataan. Kasama rin ng Pangulo sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiaries ng Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Acting Secretary Francis Tolentino. Sa Acting Secretary Tolentino, sinisiguro na halos 240,000 na manggagawa sa buong bansa ang magkakaroon ng trabaho sa ilalim ng tupad program patungkol dito sa Brigada Eskwela. Ang mga benepisyaryo ng tupad ay mabibigyan ng trabaho sa Balik Eskwela program ng pamahalaan. Para kay Pangulo Marcos Jr., ang pagbubukas ng klase ay sumisimbolo ng pagbubukas ng bagong pag-asa sa mga kabataang Pilipino na mangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at para sa bayan. Upang mas lalo pang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga negosyanteng Vietnamese na mag-invest sa bansa. Sa isinagawang Vietnam-Philippines Business Forum noong Lunes, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga reformang pabor sa mga mamumuhunan dito sa bansa. Kabilang sa mga reforma sa negosyo tulad ng Create More Act, Amended Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act, at iba pang mga hakbang upang mas madali at kaakit-akit ang pagnenegosyo at pamumuhunan sa bansa. Sa kanyang talumpati, binigyan pansin din ng Pangulo ang malaking papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong taon, kung saan layunin nitong palakasin ang konektibidad ng rehiyon, suportahan ang MSMEs, isulong ang digital innovation at patatagin ang supply chains. Ayon sa Pangulo, mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng Pilipinas at Vietnam sa pagtutupad ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ipinahayag din ng Pangulo ang mga prioridad ng Pilipinas sa mga industriyang may malaking potensyal sa hinaharap, kabilang ang paggawa ng mga produktong kaugnay sa electric vehicles at baterya gamit ang yamang nickel ng bansa, pati na ang pagpapalakas ng shipbuilding at defense manufacturing ng bansa. Today's gathering is an affirmation of our shared conviction that nations prosper when they work together. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hello.
Good morning, Yusek. With the onset of the rainy season, nauuso na naman po ang sakit na dengue at isa ang Pilipinas sa may mataas na kaso ng dengue cases and deaths sa Asia Pacific. Are we expecting an approval of a dengue vaccine? In particular po yung inirecommend ng World Health Organization na Kedenga dengue vaccine manufactured by a Japanese company, Takeda. Okay, meron pong ibinigay na mensahe at komento ang Department of Health patungkol po dito. Ayon po sa DOH, sinusuri pa ng Food and Drug Administration ang mungkahi ng aplikante para sa bakuna. Sabi kasi ng nailathalang datos, pinakamababa ang talab nung TAK 003 o Q-Denga sa mga batang 4 to 5 years old kumpara sa 6 years old pataas. Sabi rin kasi ng datos na hindi maisasantabi ang maaaring mas magkaroon ng malalang dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagka-dengue dati. Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante. Samantala, the World Health Organization itself in its position paper on dengue categorically states that vector control remains the main means for the control of dengue. Sa madaling salita, kapag walang lamok, walang dengue. Kaya mabisa ang kampanya na isinasagawa ng DOH sa pamumuno ni Secretary Herbosa na tuwing alas 4, ugaliin ang taob, taktak, tuyo, taki para kontra dengue. Sa katunayan, mas mababa ng 57% ang bilang ng dengue ngayong taon sa buong Pilipinas na 48,151 kumpara sa nakaraang taon na 110,924. So yun po ang mensahe ng DOH. And in the relation naman po sa rainy season, is the government ready naman sa inaasahang pagbaha muli? At itutuloy ba ng Department of Public Works and Highways sa mga natenggang flood control projects kahit questionable ang mga ito? Mismo si Secretary Vince Dizon po ang ating kinausap patungkol po dyan dahil nga nalalapit at lumalakas-lakas na rin po ang ulan na naranasan natin ngayon. So ito po ang mensahe ni Secretary Vince Dizon. Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha. Pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetenga ng matagal katulad ng dati. Yan po ang isinasagawa sa utos ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay na rin sa Oplan kontra baha. Sa katunayan, may mga nakita na tayong positive effects sa mga lugar within Metro Manila na ginawa na natin ng intervention. Kabilang dito ang drainage improvements sa G. Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez. Yung mga residente doon ay nagbigay na po at nagsabi ng positive feedback dahil nung nag-uulan ay mas tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng ulan sa mga drainage na dati ay naiipon at siyang nagiging dahilan ng lagpas taong baha sa lugar. Ganon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue. Tuloy-tuloy din ang dredging activities. Hindi rin tumitigil ang DPWH since November 2025 na mag-clearing at declogging ng mga waterways. Mabilis din nade-deploy ang DPWH ng mga maintenance crew sa mga lugar na binabaha nito mga nakaraang araw. So sa mga natetenggang proyekto naman ay tuloy-tuloy pa rin po at priority ito na tapusin ng DPWH. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Kung hingi lang po kami ng update kung may ongoing investigation pa rin po yung DPWH doon sa mga flood control project anomalies na na-disclose ni President last year po. Sa ngayon po, nakausap din po ulit natin si Secretary Vince at sinabi po nila na ang kanilang mga na-sumiti or rather na nag-gather na facts ay isinabinti na po sa Ombudsman. So sa ngayon po, ang Ombudsman po ang patuloy na nag-iimbestiga dito
At of course, kung may makikita pa rin po silang iba pa na mga proyektong hindi gumagana, ito naman po ay kanilang iimbestigahan pa rin. Pero clarify ko lang po, wala po silang nakitang existing na flood control projects na anomalies po. Flood control project anomalies. Bukod po dun sa nasubmit nila dun sa ombudsman. Sa ngayon, wala silang binigay sa ating update dahil ang mga na-gather nila ay isinumite na sa mga investigating bodies. Tapos, yung pong na-inform na po ba si Pangulo dun sa info na yun dun sa flood control projects? Kung na-inform na po si Pangulo. Hindi po naibigay sa atin Sec Vince kung siya ay nag-report, pero definitely naman bilang Cabinet Secretary, nagre-report naman po siya sa Pangulo. But kung anong particular na i-report po ni Secretary Vince ay wala po tayo sa ngayon na detalye. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung posisyon ng Malacanang doon sa proposal ng Bureau of Immigration para maningil ng around 240 pesos para sa mga travelers na lalabas o papasok ng Pilipinas para po doon sa sinasabi nilang upgrade sa kanilang mga ginagamit na systems?